Hello po, hello, magandang umaga, buenos dias, magandang tanghali, buenas tardes, mga kapatid. Naririto na naman po tayo, ang Kuya Dur Vlog 23. Samahan niyo po ako dito sa aking mga pagbibisita. Ito po ang ating, tulad po ng aking pangako sa inyo na bibisitahin ko po ang mga bahay ng ating mga bagong kaibigan. Hindi lang po yung mga bagong kaibigan, pati po yung mga dati na nating kaibigan, pwede rin po natin silang bisitahin. Kaya mga kapatid, kung ang aking mabibisita ngayon ay halo-halo, yung bago at luma. Kaya ayan, samahan niyo po ako at tayo po ay maglalakbay po sa pagbibisita sa bahay ng ating mga kaibigan. Ang una ko pong napuntahan po ay ang bahay po ni Jeronimo Dudoy po. Nang pumunta po ako sa kanila, ano po ito, bandang Bisaya po ito, bandang Mindanao po ang aking napuntahan. At nang dumating po ako doon, mayroon pong kumakanta. Mayroon pong kumakanta doon sa kanilang bahay. At ang ganda po ng boses ng tatay na kumakanta. Medyo may edad na po siya, pero maganda po ang boses niya. Hindi po halata na may edad na po siya. Kaya yun po, tuwan-tuwa po ako. Mahilig po tayo sa music. Kaya lang yung music po walang hilig sa atin. Yung kanta walang hilig sa atin, pero tayo po ay mahilig din kumanta. Kaya ayan po, inabot po ako halos ng 5 minutos doon kasi po ang kanta niya ay 4 minutos at konti. Kaya inabot po tayo ng 5 minutos doon sa bahay po ni Jeronimo Dudoy. Iyan po ang ating karanasan sa pagbibisita po. At ang kasunod ko pong napuntahan ay ang bahay po ni Explorer Pilipinas. Kaya lang po, nung dumating po tayo doon sa kanila, nagpe-prepare po sila para bumiyahe po. At isinama po niya tayo sa kanyang biyahe. Siyempre po, sa biyahe, medyo may mga kasama po kami. Hindi po ako masyadong makapagdaldal, kaya hindi po kami masyadong nagkausap ni Explorer na Pilipinas. Yun po, ang biyahe po na kanilang pupuntahan ay sa Tagaytay po. Sa Tagaytay. Kaya sinama niyo po tayo sa kanyang biyahe sa papuntang Tagaytay. Yun po yung sa biyahe po habang kami bumibiyahe, nakatulog po ako. Siyempre po malamig po sa kotse kaya nakatulog po ako doon sa biyahe. Kaya ayan po, wala po ako masyadong maikwento kasi nga po tulog ako. Magising ako, nandun na kami sa Tagaytay. Yung walang biyahe nila papuntang Tagaytay. Kaya yun, medyo nakatulog po tayo sa biyahe. Sarap po kasi aircon po yung kotse kaya nakatulog po tayo sa ating biyahe. Ayan po. At ang kasunod ko po napuntahan ay ang channel po, ang bahay po ni Mike Channel po. Si Mike Channel ay medyo ganun din po, may music po doon sa bahay niya habang ako ay nakamasid. Kaya yun, nakikinig na lang po ako ng music kasi medyo busy po siya. Marami po siyang inaasikaso kaya nakinig na lang po ako ng music doon sa kanyang bahay. Ayan po ang ating napuntahan. At ang kasunod naman po natin napuntahan ang bahay po ni Don Luis TV48 po. Yun po, yung kanyang bahay mayroon po siyang inadobong paa ng manok. Sarap po nung adobo niya. Sabi nga po niya, pwede raw paghanda at pwede rin pang pulutan. Pero siyempre po, hindi naman tayo umiinom. Kaya ang hiningi po natin ay soft drinks. Soft drinks at paa ng manok. Sarap po ng aking nilatagan. At maganda po kasi yung paa ng manok, ano po yan ano bang tawag doon? Kailangan po ng katawan natin yan, yung gelatin na nakukuha doon sa paa ng manok. Nakakaano din po sa atin, nakakapagbigay ng kalusugan sa ating katawan, yung gelatin po. Ang tawag po kasi niya na gelatin, na tawag dito sa Espanyol. Pinapayo po yan ng mga doktor na kailangan daw po natin kumain ng gelatin. At ang kasunod po natin napuntahan ang bahay po ni Sarah Jane. Yung pong bahay ni Sarah Jane, nang dumating po tayo doon, mayroon po siyang mayroon pong tukwat baboy ang hinain niya sa atin. At sarap po nung sausawan, tukwat baboy.
Ang sarap po ng pagkakagawa ni Sarah Jane ng kanyang tuko at baboy. Kaya napasarap din po. Alam niyo po, sa bawat binibisita po natin, napapakain po tayo kasi lahat po ng hinahanda nila, hindi po natin matanggihan. At saka siyempre po, unang-una, hindi tayo tatanggi dahil po yan ay grasya po ng Diyos. Sabi nga po nila, ang grasya na i-offer sa iyo, tanggapin mo po kasi tulad din po ng offer ng Panginoon sa atin na ang grasya po ay dapat po nating tanggapin at ibahagi din po natin sa ating mga kapatid. Kaya yan po ang sinasabi ko na tayo po ay magtulungan at ang mga tulong po, ano man ang tulong niyo sa akin o ang maitulong ko sa inyo, yun po ay bigay po ng Lord sa atin. Grasya po na ibinibigay ng Diyos sa atin. Bahagi lang po tayo. Ibig sabihin kung ang blessing na ibinibigay sa Diyos ay ganitong klase at ang blessing na ibinigay sa akin ay ganitong klase, magkakaiba man, pag pinagsama-sama po natin ang mga blessing na yun ay malaking bagay po. Lahat po ng blessing na ating natatanggap ay matatanggap din po ng ating mga kaibigan. Kaya ayan po ang sinasabi ko po na magtulong-tulong po tayo dahil ang blessing po ay dapat natin ikalat. I-spread po natin ang blessing ng Panginoon. Ayan po. Kaya maraming salamat dito kay Sarah Jane dahil sa napakabuti din po niya. At ang kasunod po natin na napuntahan ay ang bahay po ni Shamsay. At sa ating pag-iikot po, nakakita po tayo doon ng ibon. Yung pong ibon na sinabi po niya sa akin ang pangalan ng ibon na yun. Wala nga po yata ang pangalan ng ibon na yun. Malaking mata, para bang ang tawag sa Bisaya ay bukaw. Pero hindi po bukaw yung ano na yun. Sa English po owl. Pero hindi po owl kasi iba po ang forma ng owl. Kasi yung owl parang ang ano po niyan, parang agila ang forma niya. Pero po nakita natin parang parang pusa na malaking mata. Pero hindi rin po pusa. Nabanggit nga po ni Shamsay yung pangalan, nalimutan ko lang po. Kaya yun po ang ating nakita doon sa kanyang bahay. Gusto ko nga pong hulihin Yung may ibon din po doon, yung ibon na gusto kong hulihin. Kaya lang nakamasin po yung malaking mata. Kaya hindi ko po itinuloy yung paghuli doon sa ibon kasi natatakot po ako doon sa malaking mata. Yun po ang ating naranasan po doon. At ang kasunod po natin napuntahan ay ang bahay po ni Anna's Kitchen. At ang doon po sa bahay ni Anna's Kitchen, pinulong po niya ako ng malamig. Pero ang sarap at hindi ko alam ang pangalan ng palamig na yun. Baka may gayuma nga po sabi ko. Pero hindi po gayuma para umibig kasi sa tao, kundi yung gayuma na mabighani yung mga taong bumalik doon sa kanyang palamig. Para po, kunyari, tinitinda niya yun, marami pong uminom, marami bumili kasi nga po napakasarap. Napakasarap yung meron nga pong siyang ingredients na hinalagay doon sa palamig na yun na napakasarap po. Na mawiwili ka pong balik ng balik doon sa palamig na yun. Napakasarap po. Yan po ang pinainom sa atin ni Anna's Kitchen. At ang kasunod ko pong napuntahan ay ang bahay po ni Nining Olmedo. Doon po sa bahay ni Nining Olmedo, habang papalapit po tayo, nakakita po tayo ng matanda na babae na nagsisibak po ng kahoy. Pero yung matanda po, ang edad po, nasa mga 65 o mga hanggang 70, mga ganong edad po. Pero ang lakas pa po niya, ang healthy po niya. Ang lakas niya magsibak ng kahoy. At hindi naman po itak lang yung pinagsisibak o ano ba yung bagay. Kundi palakol po mismo ang pinagsisibak niya ng kahoy. Kaya sabi ko ganyan doon sa matanda, pinagmamasdan ko na lang. Sabi ko, Lola, ang lakas-lakas niyo na. Lakas-lakas niyo pa, sabi ko ganyan. Kaya sabi ko, ang tao talaga kapag inalagaan mo lang yung kalusugan, magiging malakas ka rin po habang tayo po ay gumagalaw pa sa mundong ito, magiging malakas po tayo. Huwag natin pabayaan ang ating kalusugan para patuloy po tayong magiging malakas. Ayan po ang nakikita ko doon sa matandang yun na nagsisibak ng kahoy. Healthy po siya, masyado po siyang healthy. Kaya ayan po. Ang kasunod po natin napuntahan ay doon po sa Kinabuhi is Life. Sa Kinabuhi is Life po, may ilog po doon sa pagdating po natin doon sa kanilang bahay. May ilog po doon at napakalinaw po ng ilog, napakaganda.
Kasi po parang nasa probinsya po, kapagka ganyan pong parte ng probinsya, ako po tuwang-tuwa. Kasi po isinilang din po ako sa probinsya, laking probinsya po ako, doon din po ako nag-aral. Kaya nga po hindi tayo nakapagtapos kasi po alam niyo naman sa probinsya, walang masyadong malalaking universidad kaya hindi po tayo nakapagtapos sa pag-aaral. Kaya ayun po, doon po sa aking pagpasyal sa bahay po ni Kinabuhi is Life, yun po, habang galing po kami doon sa ilog, papunta na po kami sa kanila, napadaan po kami doon sa may pinapakain po siyang kalabaw. Tuwang-tuwa po ako kasi laking probinsya po Life, buhay nga po doon parang tulad nga po ng sabi niya, ang kinabuhi ay ang life. Ano bang sabi niya? Kinabuhi is life. Opo, ang buhay o kinabuhi sa Tagalog po ay buhay. Ganun din po life. Ibig sabihin, kinabuhi, buhay, life. Yun po ang ating ang sabi niya dito sa kanyang pangalan sa kanyang channel Kinabuhi is Life. At yun nga po sa probinsya, napakasarap po. Habang nakita po namin yung kalabaw na pinapakain niya, nangunguha din po siya ng mga dahon ng ampalaya. Marami pong mga gulayan doon sa paligid. Habang hindi naman po abot ng kalabaw kasi po nakatali yung kalabaw doon sa medyo malayo-layo. Pero habang nangunguha ka po ng mga dahon, ng mga gulay, inatatanaw po mo yung kalabaw. Sabik na sabik po ako na makarating ng probinsya uli. At dahil nga po ilang taon na tayo hindi nakakauwi ng probinsya, halos 40 o mahigit ng 40 anyos po na hindi ako nakakauwi ng probinsya. Kaya sabik na po akong makapagbakasyon ng probinsya. Ayan po ang karanasan ng Kuya Dor Vlog 23 sa pagbisita sa mga bahay-bahay ng ating mga kapatid. At ang kasunod pong napunta ay yung bahay po ni Don Simply Life. Ni Don Simply Life po. Ito si Don parang nasa Amerika po ito Galing probinsya, bigla nakarating ng Amerika. Kasi po may alam nyo naman, meron tayong anting-anting, lalo na po kung malaki ang buwan, nakakalipad po tayo. joke lang po. Hindi tayo nakakalipad. Sasakay tayo ng aeroplano bago makarating kung saan. Pero yun nga po, sa isang iglap lang, nandun na tayo sa bahay ni Don Simply Life. At doon po pagdating natin sa kanila, kasi nga po parang nasa Amerika po sila, ang gaganda po ng bahay, ang lalaki ng bahay. Habang nasa paligid po tayo ng bahay niya, hindi po tayo pumasok sa bahay niya kasi maganda po ang tanawin sa labas. Nakatingin po ako ngayon, nakatingala po ako. At nakakita po ko ng rainbow. O bahaghari po, nakakita po ako ng bahaghari. At ang ganda po ng bahaghari na yun, kaya yun, nawili po ako sa kakatingin. At habang nagmamasid po ako doon sa rainbow, naalala ko ang sinabi sa akin ng tatay ko na kwentong kwentong bata lang. Sabi ng tatay ko, sa dulo daw po ng rainbow, sa puno, o kung di ba po nakaganyan yung rainbow, dito po sa bandang puno, mayroon daw pong kayamanan doon. At isa pa sabi ng tatay ko, ang sabi daw ng Lord, hanggat may bahaghari, naririto ako. So marami po ako naalala doon sa rainbow na nakita ko. Tulad nga po ng sabi ng tatay ko, na hanggat nakikita ang bahaghari, ang sabi ng Lord ay nariyan lang po siya. Kaya yun po, sabi ko, nandyan lang ang Lord, nagmamasid sa atin. Kung sino man ang nakakita ng rainbow, kahit hindi nakakita, ang ibig sabihin na pinaparamdam sa atin ng Lord na nandyan lang po siya. Kaya mga kapatid, wag po natin kalimutan na may Panginoon po tayo na nagmamasid po palagi sa atin. At bueno mga kapatid, dito na po na natin tapusin at lagi ko pong naiisip na yung rainbow po may kayamanan sa puno. At ngayon na po, habang may bahaghari, may andyan po ang Lord. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa Kuya Dor Vlog 23. At kung sino man po ang hindi pa subscribers, mag-subscribe na po kayo sa Kuya Dor Vlog 23. Kasi po, malay nyo, kayo naman ang aking mabisita, mga kapatid. Ayan po, maraming salamat po sa inyo. Patuloy nyo pong subaybayan. Bye-bye po, maraming salamat.
laban lang po tayo, laban lang.